Ang init ng araw sa Davao ay kumukulog sa bintana ng opisina namin nang tawagin ako ni Dr. Rodrigo sa kanyang silid. 3 buwan na akong nagtratrabaho bilang bagong veterinarian sa kanyang clinic, ngunit hindi pa ako nakakasamang pumunta sa mga malayong ekspedisyon. Ang mga kasama kong mas matandang doktor ay laging sinasamahan si Dr. Rodrigo sa mga ganitong misyon, kaya nang sabihin niya na ako ang makakasama niya sa susunod na lakbay, hindi ko mapigilan ang pagkakatuwa at kaba na naghahaluhan sa aking maya, sabi niya habang nakatingin sa mapa na nakakalat sa kanyang mesa. May natatanging misyon tayo sa Barangay Malawig, isang liblib na lugar sa bundok. May mga ulat doon ng mga hayop na Lumapit ako sa mesa at tiningnan ang lugar na tinuturo niya ay nasa gitna ng kagubatan, malayo sa mga pangunahing kalsada. Mga maliit na tuldok lang ang nagpapakita ng mga barangay sa paligid at halos walang infrastruktura na nakasulat. Anong klase ng sakit, Doc? Tanong ko. Umiling siya. Hindi namin alam, kaya nga tayo pupunta doon. Ang mga residente ay nagsasabing hindi ordinaryong sakit ang pumapasok sa kanilang mga hayop. May kasamang mga pangyayaring hindi nila maipaliwanag. Ang kanyang mga mata ay may natatanging kinang na hindi ko pa nakikita dati. Para bang may malalim na kaalaman siya na hindi niya binabanggit. Ngunit bilang baguhan, hindi ko na lang pinansin ang nararamdaman kong kakaiba. Kinabukasan, maaga kaming naghanda. Kasama namin si Carlos, ang aming medical technician na mahigit 10 taon na sa clinic, at si Dante, ang driver na palaging kasama ni Dr. Rodrigo sa mga ganitong biyahe. Ang van namin ay puno ng mga veterinary supplies, emergency medicines, at mga equipment na kakailanganin namin sa bundok. Habang nag-iimpay ako ng mga gamit, napansin ko na si Dr. Rodrigo ay may mga dinadalang kakaibang bagay. May mga maliit na pouch siya na puno ng mga dahon at pulbos na hindi ko nakilala. Nang tanungin ko kung ano iyon, ngumiti lang siya ng misteryoso. Mga herbal medicines, Maya. Sa bundok, hindi laging available ang mga modernong gamot. Kailangan natin ng mga alternatives. Sumalama sa kanyang van si Carlos na dala-dala ang cooler box na puno ng mga vaccine at special medications. Nakita ko ring may kasamang mga kakaibang amulet na nakasabit sa kanyang bag. Carlos, ano yung mga nakasabit sa bag mo? Tanong ko habang naglalakad papunta sa van. Tumawa siya ng mahina. Mga anting-anting, Doc. Hindi ka ba naniniwala sa mga engkanto sa bundok? Mahirap na. Baka may makasalubong tayong hindi maganda. Hindi ako naniniwala sa mga ganitong bagay. Ngunit sa totoo lang, ang bawat salita niya ay nagdudulot ng bahagyang kaba sa akin. Ang mga kwentong narinig ko noong bata pa ako tungkol sa mga creatures sa bundok ay bumabalik sa aking isipan. Si Dante ay tahimik habang naghahanda ng van. Ang kanyang mukha ay seryoso at nakita ko ring may mga amulet din siya na nakasabit sa rearview mirror at sa dashboard. Ang mga ito ay gawa sa mga puting bato, metal na may mga nakaukit na simbolo at mga natutuyang dahon. Lolo ko ang gumawa ng mga yan, paliwanag niya nang makita niya ako nakatingin. Proteksyon laban sa mga dili-ingon nato, sa mga hindi katulad natin. Ang van namin ay lumabas ng syudad ng 6:00 ng umaga. Ang kalsada ay unay maayos, ngunit habang naglalakbay kami patungo sa bundok, unti-unting sumasama ang kondisyon ng daan. Ang mga paved roads ay nagiging gravel at pagkatapos ay nagiging mga dirt trails na puno ng butas at bato. Ang landscape ay nagbabago rin. Ang mga modern na gusali ay nawawala at napapalitan ng mga maliliit na kubo at mga palayan. Ang mga tao ay nagiging bihira at ang mga nakakasalubong namin ay nakatingin sa amin nang may pagtataka at bahagyang takot. Mga kaibigan, medyo malayo pa ba tayo? Tanong ni Carlo pagkatapos ng 3 oras na biyahe. Tumingin si Dr. Rodrigo sa kanyang map. Mga 2 oras pa. Ngunit dito na magsisimula ang mahirap na parte ng biyahe. Tama siya. Ang trail na pinasok namin ay napakahirap. Ang van ay umuusog-usog sa mga bato at butas. At ilang beses na muntik na kaming mahulog sa mga bangin. Ang mga puno ay nagiging mas makapal. At ang liwanag ng araw ay halos hindi na tumatatagos sa mga sanga. Maya-maya, nakita namin ang mga kogon grass na sobrang taas, umabot hanggang 3 metro. Ang mga ito ay gumagawa ng kagubatan na hindi mo makikita ang kabilang dulo. Ang trail ay pumapasok sa gitna ng mga kogon na ito at ang daan ay nagiging mas makip. Doc, parang nalilito na tayo, sabi ni Dante. Hindi ko na makita ang tamang daan. Tumigil kami sa isang maliit na clearing. Lumabas si Dr. Rodrigo at tiningnan ang paligid. Ang tahimik ay nakakatakot. Walang tunog ng mga walang hangin. Wala kahit anong natural na sound na dapat marinig mo sa kagubatan. Maya, Carlos,
Halika dito, tawag ni Dr. Rodrigo. Lumabas kami ng van at nakita ang mga nakakagulat na bagay. May mga footprints sa lupa na hindi human ang hugis. Mas malaki kaysa sa ordinaryong tao. At may mga mark na parang may mga kuko. Anong hayop kaya ang gumawa niyan? Tanong ko. Umiling si Dr. Rodrigo. Hindi hayop, Maya. Iba yan. Biglang may narinig kaming mga boses na nagmumula sa kabilang dulo ng Cogon Grass. Mga matandang babae ang naglalakad patungo sa amin. Nakadamit sila ng mga puting tela at may mga kakaibang ornaments sa kanilang mga leeg at braso. Ang mga mata nila ay nakatingin sa amin ng matalas. Nagpapakawala sila ng kakaibang aura na nagpapahina sa aming loob. Ang mga daliri nila ay mahaba at payat at ang mga kuko ay mukhang dinatural na haba. Mga kaibigan, sabi ng nasa harap sa kanila, bakit kayo nandito sa aming teritoryo? Sumagot si Dr. Rodrigo sa wikang lokal. Hindi ko maunawaan ang lahat ng sinasabi niya, ngunit narinig ko ang mga salitang veterinarian at hayop. Ang mga babae ay nagkatinginan. May mga whisper sila na hindi namin marinig. Pagkatapos, bigla silang nagsimulang maglakad palayo. Ngunit ang kakaiba ay habang naglalakad sila, unti-unti silang nagiging malabo hanggang sa tuluyang mawala sa hangin. Doc, ano yang nangyari? Tanong ni Carlos na nanginginig ang boses. Mga manghuhula, sagot ni Dr. Rodrigo. Mga spiritual healers na nakatira sa bundok. Nagbabantay sila sa mga teritoryo ng mga kakaibang nilalang. Bumalik kami sa van, ngunit ang atmosphere ay nagbago na. Lahat kami ay ramdam ang tensyon. Patuloy kaming naglakbay sa gitna ng Cogon Grass. Pero ang feeling ay parang may mga mata na nakatingin sa amin mula sa mga nakatagong lugar. Maya-maya, narinig namin ang mga kakaibang tunog. Mga ungol na hindi galing sa ordinaryong hayop. Mga yapak na mabibigat sa paligid ng van. Ang mga Cogon Grass ay gumagalaw kahit walang hangin. Dante, mas mabilis, sabi ni Dr. Rodrigo. Pero bago pa man makasagot si Dante, biglang may lumitaw sa harap ng van. Isang nilalang na may katawan ng kabayo, pero ang mukha ay medyo human. Ang mga mata nito ay nagninigas ng pula. Ang mga buhok ay sagad sa sahig at ang mga ngipin ay napakatalas, tikbalang. Ang nilalang na ito ay tumayo sa gitna ng daan, humaharang sa amin. Ang mga mata nito ay nakatitig sa amin na parang sinusukat kung sino kami at ano ang intensyon namin. Huwag kayong magpapakita ng takot, bulong ni Dr. Rodrigo. Ang mga tikbalang ay nakakaamoy ng takot, ngunit ang tikbalang ay hindi lamang tumayo doon. Biglang tumalon ito sa ibabaw ng van. Ang mga kuko nito ay kumakalmot sa metal ng bubong at ang bigat nito ay nagpapayugyog sa buong sasakyan. Dante, takbo, sigaw ni Carlo, pero hindi na maaari. Ang tikbalang ay may mga kasama. Mula sa mga Cogon Grass, lumabas ang mga iba pang nilalang, mga tikbalang na mas malaki, may mga mata na kumikinang sa dilim, at mga ngiti na nagpapakita ng mga masasakit na ngipin. Ang mga ito ay umaatake sa van mula sa lahat ng direksyon. Ang mga windshield ay nabasag sa pagkakalmot mga kukunit. Ang mga side mirror ay natanggal. Ang buong van ay umuusog ng malakas dahil sa bigat ng mga nilalang na umakyat sa iba. Si Dante ay nagpipilitan na mag-drive, pero ang daan ay nagiging mas makipot at mas delikado. Ang mga tikbalang ay patuloy na umaatake at ang van ay unti-unting nagiging mahirap kontrolin. Doc, ano gagawin natin? Tanong ko habang hawak ko ang seatbelt ko ng mahigpit. Nakita ko si Dr. Rodrigo na may inilalabas na maliit na pouch mula sa kanyang bag. Binuksan niya ito at nagsimulang mag-recite ng mga salitang hindi ko maintindihan. Ang mga salita ay may rhythm na parang mga ancient chants. Biglang ang mga tikbalang ay nagsimulang mag-retreat. Ang mga unggol nila ay nagiging mas malakas, pero nakita ko na medyo lumalayo na sila sa van. Ang mga mata nila ay nakatingin pa rin sa amin, pero may bahagyang respeto o takot na nakikita ko sa kanilang expression. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Habang nagdadrive si Dante ng mabilis para makatakas sa mga tikbalang, nakita namin sa harap ang isang malaking puno, balete tree. Ang mga ugat nito ay kumalat sa lahat ng direksyon, at ang trunk ay sobrang laki na halos takpan ang buong daan. Dante, iwas! Sigaw ni Carlos. Pero hindi na naabot ni Dante na mag-swerve. Ang steering wheel ay hindi na gumagana ng maayos dahil sa mga pinsala na ginawa ng mga tikbalang. Ang van ay direktang tumama sa malaking ugat ng balete. Ang impact ay sobrang lakas. Narinig ko ang mga breaking glass, ang metal na nagbending at ang mga sigaw naming lahat. Ang van ay tumalsik, umikot sa hangin at tumagilid sa loop. Ang huli kong natatandaan ay ang darkness na bumalot sa aming lahat. Ang mga ingay ay unti-unting nagiging tahimik
at ang consciousness ko ay unti-unting nawawala. Bago ako tuluyang mawala ng malay, narinig ko ang mga boses na nagmumula sa malayo. Mga boses ng mga tao na parang nagsasalita sa ancient na language na hindi ko maintindihan. Ang lahat ay nagiging blank. Ang expedition na dapat sana ay simple veterinary mission ay nagiging isang karanasan na magbabago sa aming mga buhay. Ang barangay Malawig ay naghihintay sa amin, ngunit hindi namin alam na ang mga residente doon ay may mga sekretong hindi namin inaasahan. Ang tikbalang na umatake sa amin ay hindi lamang random na engkanto. May dahilan kung bakit sila nandoon. May dahilan kung bakit sila humarang. At ang dahilang iyon ay konektado sa misyon na ginagawa namin. Ang misyon na may hidden agenda na hindi pa namin alam. Ang Dr. Rodrigo na kasama namin ay may mga kakaibang kaalaman tungkol sa mga spiritual practices. Ang mga amulet na dala namin ay hindi lamang para sa proteksyon. Ang buong expedition na ito ay may mas malalim na layunin na hindi pa namin na-realize. Sa gitna ng unconsciousness, naririnig ko pa rin ang mga distant na boses. Mga boses na tumutulong sa amin. Mga boses na nagsasalita sa mga ancient na rituals. Mga boses na magdadala sa amin sa susunod na kabanata ng aming adventure sa Barangay Malawig. Ang lugar kung saan ang mga aswang ay nakatira at naghihintay sa aming pagdating. Ang unang bagay na naramdaman ko ay ang malambot na banig sa ilalim ko at ang amoy ng nasusunog na kahoy na nagmumula sa malapit. Dahan-dahan kong binuksan ang mga mata ko at nakita ko ang bubong na gawa sa nipa. Ang mga dingding ay bamboo at ang buong kwarto ay may native na disenyo na pamilyar sa mga probinsyang lugar ng Pilipinas. Sumakit ang ulo ko nang subukan kong umupo. Ang mga memories ng aksidente ay bumabalik sa akin. Ang mga tikbalang, ang balete tree, ang pagkakauntog ng van. Tumingin ako sa paligid at nakita ko si Carlos na nakahiga sa kabilang banig, paring nakapikit, pero mukhang buhay naman. Carlos, tawag ko ng mahina. Narinig ko ang mga yapak na papalapit. Pumasok sa silid ang isang matandang babae na nakadamit ng simpleng bistid. Ang mukha niya ay mabait, pero may kakaibang ekspresyon sa mga mata niya na hindi ko matukoy kung ano. Gising ka na pala anak, sabi niya sa malambing na boses. Ako si Aling Rosa. Ako ang nag-alaga sa inyo matapos ninyong maaksidente. Salamat po, sagot ko habang sumusubok na maging mas alert. Nasaan po ang mga kasama ko, si Dr. Rodrigo at si Dante? Nasa kabilang silid. Silang dalawa ay mas malubha ang natamong sugat, pero magiging okay din sila. Nag-aalaga ang mga kapitbahay natin sa kanila. Nagtaka ako sa paraan ng kanyang pagsasalita. Ang mga kapitbahay natin ay may emphasis na para bang gusto niyang ipahiwatig na isa na ako sa kanilang komunidad. Tumayo ako ng dahan-dahan at sumilip sa bintana. Ang nakita ko ay isang typical na barangay sa bundok. Mga kubo na gawa sa bambu at nipa, mga maliliit na harden, at mga tao na naglalakad sa mga daanan. Pero may kakaiba sa atmosphere. Ang mga tao ay masyadong tahimik at ang paraan ng kanilang paglalakad ay parang may ingat na hindi normal. Aling Rosa, anong pangalan ng lugar na ito? Tanong ko. Barangay Malawig, sagot niya. Yung lugar na pupuntahan ninyo, di ba? Nagtaka ako. Paano niya nalaman na ito ang destination namin? Hindi namin sinabi sa kanya ang purpose ng aming trip. Paano ninyo po nalaman na ito ang pupuntahan namin? Ngumiti siya ng misteryoso. Anak, maliit lang ang aming komunidad. Lahat ng nangyayari dito, nalalaman namin. At bukod pa diyan, hindi naman kayo ang unang mga veterinarian na pumunta dito. Mas lalo akong nagtaka. May ibang veterinarian na pong pumunta dito dati? Oo, pero hindi sila nakabalik. Ang kanyang sagot ay may lamig na nagpabago sa atmosphere ng buong kwarto. Bago ko pa masabi ang susunod na tanong, pumasok si Carlos sa silid. Groggy pa siya pero nakakalakad na. Maya, okay ka ba? Tanong niya habang umuupo sa tabi ko. Okay naman. Ikaw? May konting sakit sa ulo pero fine na. Nakausap ko si Dr. Rodrigo kanina. Sabi niya, magpa-rest daw muna tayo ngayong araw tapos bukas na tayo magsisimula ng trabaho. Nagtaka ako. Trabaho? Paano niya nalaman na okay na tayo para magtrabaho? Si Aling Rosa ay nakikinig sa aming conversation at nakita ko sa kanyang mukha ang supple na smile na para bang may alam siyang hindi niya binabanggit. Mga anak, sabi niya, kailangan ninyong malaman ang totoo tungkol sa aming barangay. Umupo siya sa harap namin at nagsimulang magkwento. Ang Barangay Malawig ay hindi ordinaryong lugar. Ang mga nakatira dito ay may mga espesyal na katangian. Kami ay mga taong nabago na ng mga circumstances ng buhay. Kami ay mga aswang. Ang dugo ko ay parabang nag-freeze. Si Carlos ay tumingin sa akin nang may takot sa mga mata. Aswang? Ulit ko.
Hindi yung mga aswang na naririnig ninyo sa mga horror story. Kami ay mga taong napilitan maging aswang dahil sa isang curse na bumabalot sa aming lugar. Hindi namin ginusto ito, pero kailangan naming mabuhay ayon sa bagong nature namin. Tumayo ako ng biglaan. Kailangan naming umalis dito ngayon. Pero umiling si Aling Rosa. Hindi kayo makakaalis. Hindi pa. May dahilan kung bakit kayo dinala dito ng tadhana. May misyon kayong kailangan gawin. Anong misyon? Tanong ni Carlos. Ang mga hayop sa aming barangay ay nagkakasakit. Pero ang sakit na ito ay hindi ordinaryong sakit. Ito ay bunga ng curse na bumabalot sa amin. Ang mga hayop ay unti-unting nagiging katulad namin. Nagiging mga creature na half human, half animal. Ang explanation niya ay sobrang unbelievable. Pero looking around sa kapaligiran at remembering ang mga pangyayaring naranasan namin kahapon, medyo nagiging believable na rin. Bakit hindi kayo humanap ng tulong dati pa? Tanong ko. Nag-try na kami. Yung mga veterinarian na sinabi ko kanina, sila yung mga nag-try na tumulong sa amin dati. Pero hindi sila nakabalik kasi nalaman nila ang totoo tungkol sa amin at natakot sila. Tapos ano nangyari sa kanila? Hindi agad sumagot si Aling Rosa. Ang tahimik na sumusunod ay nagbibigay ng hint na ang sagot ay hindi maganda. Wala nang nakabalik na buhay mula sa mga expeditions na yon. Ang fear na naramdaman ay hindi na mapigil. Ibig sabihin, papatay din ninyo kami? Hindi. Mabilis niyang sagot. Hindi namin kayo papatayin, pero hindi rin kayo makakaalis hanggang hindi ninyo na-resolve ang problema sa mga hayop. Yun ang condition. Lumabas kami ng kubo ni Aling Rosa at naglakad sa village. Ang mga nakikita ko ay nagko-confirm sa mga sinabi niya. Ang mga tao ay may subtle na differences sa normal na human being. Ang mga mata nila ay may natatanging kinang. Ang mga kilos nila ay may feline grace na hindi natural. At ang paraan nila ng pagtingin sa amin ay may predatory instinct. Nakasalubong namin ang ilang mga bata na naglalaro. Ang mga bata ay mukhang normal, pero nang tumawa sila, nakita ko ang mga slightly pointed na ngipin. Ang mga mata nila ay may reflective quality na katulad ng mga mata ng mga nocturnal animal. Aling Rosa, tanong ko habang naglalakad. Paano kayo naging ganyan? Mahaba ang story, anak. Pero ang importante, kailangan ninyo munang makita ang mga hayop na nagkakasakit para maintindihan ninyo ang severity ng problema. Dinala niya kami sa isang malaking shed sa gilid ng barangay. Doon nakita namin ang mga hayop na sinasabi niya. May mga kalabaw, manok, baboy, at iba pang farm animals. Pero ang kondisyon nila ay sobrang alarming. Ang mga kalabaw ay may mga extra appendages na lumalabas sa mga katawan nila. Ang mga mata nila ay naging pula at may natatanging kinang. Ang mga manok ay may mga scales na lumilabas sa mga pakpak nila at ang mga tilaok nila ay naging mas malakas at mas frightening. Diyos ko, bulong ni Carlos. Ano nangyayari sa mga hayop na ito? Lumapit si Dr. Rodrigo sa amin. Nakita ko siyang mas maaga pa, pero ngayon lang kami nagkaroon ng chance na mag-usap ng maayos. Maya, Carlos, sabi niya, ang nakikita natin dito ay isang veterinary case na hindi pa namin na-encounter dati. Ang mga hayop ay nag-undergo ng genetic mutations na hindi explainable ng modern science. Ang paraan niya ng pagsasalita ay may kakaiba. Para bang hindi siya surprised sa nakikita namin. Para bang expected niya na ang mga ganitong bagay. Doc, paano natin ito masolve? Tanong ko. Kailangan natin ng combination ng modern veterinary medicine at traditional healing practices. Ang mga local healers dito ay may knowledge tungkol sa ganitong mga phenomena. Nagtaka ako sa kanyang sagot. Paano niya nalaman na may traditional healing practices na involved? Hindi pa namin nakausap ang mga local healers. Nakita ko si Aling Rosa na nakikipag-usap sa mga ibang resident. Ang mga conversation nila ay sa local dialect na hindi ko fully maintindihan. Pero narinig ko ang pangalan ni Dr. Rodrigo na binanggit ng ilang beses. Maya-maya, lumapit sa amin ang isang matandang lalaki na may mahabang buhok at nakadamit ng traditional na barong. Ang mga mata niya ay napakatalim at ang aura niya ay may authoritativeness na nagpapahiwatig na important person siya sa community. Dr. Rodrigo, sabi niya sa serious na tono, matagal ka nang hindi bumabalik dito. Nagtaka ako, bumabalik? Ibig sabihin, nandito na si Dr. Rodrigo dati? Kapitan Miguel, sagot ni Dr. Rodrigo na may bahagyang baw. Hindi ko inasahan na maalala mo pa ako. Paano ko makakalimutan ang taong nagdulot ng curse sa aming barangay? Ang atmosphere ay biglang naging tense. Si Carlos at ako ay nagtingkinan na may confusion at fear sa mga mata namin. Ano ang ibig ninyong sabihin? Tanong ko. Tumingin sa akin si Kapitan Miguel.
Ang Dr. Rodrigo na kasama ninyo ay hindi ordinaryong veterinarian. Siya ay dating mambabarang, isang powerful sorcerer na nag-practice ng black magic. Hindi ako makaisip ng sasabihin. Ang mga revelation na naririnig ko ay sobrang shocking na hindi ko alam kung dapat bang maniwala. Dr. Rodrigo, sabi ko habang nakatingin sa kanya, totoo ba yang sinasabi nila? Tumahimik si Dr. Rodrigo sa loob ng mahabang sandali. Ang expression sa kanyang mukha ay nagbago mula sa usual na professional demeanor niya papunta sa isang mas dark at mysterious na aura. Maya, Carlos, sabi niya sa wakas, may mga bagay na hindi ninyo pa naiintindihan. Ang mundo ng veterinary medicine at ang mundo ng traditional healing ay may overlap na hindi matuturo sa mga school. Hindi yan sagot sa tanong ko, Doc, insist ko. Totoo, sagot niya sa wakas. Ako ay dating mambabarang. Pero hindi ako bumalik dito para magdulot ng mas maraming pinsala. Bumalik ako para ayusin ang mga nagawa ko dati. Ang mga residents sa paligid ay nagsimulang mag-gather. Ang mga mukha nila ay nagpapakita ng mixed emotions. May takot, may galit, may pagkakaalam. Lahat sila ay nakatingin kay Dr. Rodrigo na para bang nakikita nila ang taong responsible sa lahat ng sufferings na naranasan nila. Lahat ng curse na naranasan namin, sabi ni Kapitan Miguel. Lahat ng mga hayop na naging monster, lahat ng mga taong namatay, lahat yan dahil sa mga ritual na ginawa mo dito 5 taon na nakalipa. 5 taon? Tanong ni Carlos. Doc, bakit hindi mo sinabi sa amin na nandito ka na dati? Dahil alam ko na hindi ninyo ako sasamahan kung alam ninyo ang totoo, sagot ni Dr. Rodrigo. Pero kailangan ko ng mga kasama na may veterinary knowledge para ma-reverse ang mga ginawa. Ang crowd sa paligid ay nagiging mas marami. Nakita ko na ang mga mata nila ay nagsisimulang magbago, nagiging mas bright, mas animalistic. Ang mga kuko nila ay nagiging mas mahaba. Ang transformation mula sa human form papunta sa aswang form ay nagsisimula na. Maya, Carlos, bulong ni Dr. Rodrigo, kailangan nating maging careful. Ang mga tao dito ay may capability na mag-transform kapag naging emotionally agitated. Pero huli na, ang galit ng mga resident ay hindi na mapipigilan. Nagsimula silang mag-advance patungo sa amin. At ang mga transformation nila ay nagiging mas obvious. Ang mga normal na mukha ay nagiging mas angular, ang mga ngipin ay nagiging mas matalas, at ang mga kilos nila ay nagiging mas predatory. Ang atmospheric pressure ay para bang bumabago, at ang hangin ay naging mas malamig. Kailangan nating tumakbo, sabi ni Carlos. Pero nasaan kami tatakbo? Ang buong barangay ay puno ng mga aswang, at wala kaming transportation na maaaring gamitin para makaat. Biglang may narinig kaming malalakas na unggol na nagmumula sa may shed kung nasaan ang mga hayop. Ang mga hayop na may mutations ay nagiging mas aggressive at ang mga tunog na ginagawa nila ay nagiging mas frightening. Ang mga hayop, sabi ni Dr. Rodrigo, nag-react sila sa emotional energy ng mga tao dito. Kapag mas emotionally charged ang environment, mas malala ang condition ng mga hayop. Ang realization na ito ay nagbigay sa akin ng idea. Ibig sabihin, kung makalm natin ang mga tao, magiging calm din ang mga hayop. Possible, sagot niya. Pero paano natin gagawin yon sa sitwasyong ito? Ang crowd ay mas lumalapit sa amin. Nakita ko si Aling Rosa na sumusubok na pigilan ang mga iba. Pero ang galit nila kay Dr. Rodrigo ay sobrang lakas na hindi na siya makakontrol. Sa gitna ng chaos, may biglang lumitaw sa gitna ng crowd. Isang lalaki na nasa mid-30s, matangkad, at may authoritative presence. Ang mga mata niya ay nakatingin sa amin ng matalas, pero hindi katulad ng aggressive stare ng mga iba. Tama na, sigaw niya sa malakas na boses. Ang lahat ay tumigil at tumingin sa kanya. Ang power ng kanyang presence ay obvious. Lahat ng mga tao ay sumusunod sa kanya. Ako si Berto, sabi niya habang lumalakad patungo sa amin. Ako ang bahala sa mga visitors na ito. Nakita ko sa mga mata ni Dr. Rodrigo ang bahagyang relief, pero may kasamang confusion din. Para bang kilala niya si Berto, pero hindi niya inaasahan na makikita niya siya dito. Berto, sabi ni Dr. Rodrigo, ikaw pala. Akala mo patay na ako? Complete ni Berto ang sentence. Hindi pa, pero dahil sa ginawa mo, hindi na rin ako fully buhay. Ang revelation na ito ay another layer sa mga mysteries na nakapaligid sa aming situation. Ang bawat sagot na nakukuha namin ay nagdadala ng mas maraming tanong. Ang crowd ay dahan-dahang kumalma, pero ang tension ay nandoon pa rin. Ang mga transformation ay naging less obvious, pero nakita ko pa rin sa mga mata nila ang predatory instincts na handang lumabas anumang oras.
Berto, sabi ni Kapitan Miguel, ano ang gagawin natin sa kanila? Tumingin si Berto sa amin. Ang kanyang decision ay magdedetermine kung magiging safe kami o hindi sa lugar na ito. Bibigyan natin sila ng pagkakataon na ayusin ang ginawa ni Dr. Rodrigo, sabi niya sa Pero kapag nag-fail sila o kapag nakita natin na may masasamang intensyon si Dr. Rodrigo, walang patawad. Ang ultimatum na ito ay clear. Kailangan naming mag-succeed sa mission o hindi kami makakaalis ng buhay sa lugar na ito. Ang susunod na umaga, maaga kaming nagsimula ng trabaho. Si Dr. Rodrigo ay nag-set up ng temporary clinic sa loob ng shed kung saan nakikita namin ang mga affected na hayop. Ang equipment na nasa van namin ay hindi fully na damage sa aksidente, kaya may mga basic tools pa kami para sa examination at treatment. Ang unang hayop na in-examine namin ay isang kalabaw na may kakaibang skin condition. Ang normally brown na fur nito ay may mga patches ng metallic scales na kumikinang sa liwanag. Ang mga mata nito ay naging silver at may natatanging glow na hindi natural. Maya, sabi ni Dr. Rodrigo habang nag-i-examine, tignan mo ang blood circulation niya. Ginawa ko ang sinabi niya. Ang pulse ng kalabaw ay irregular, minsan mabilis, minsan mabagal, at may mga moments na para bang tumitigil. Ang temperature niya ay fluctuating din between normal at abnormally high. Doc, ang weird ng vital signs niya, report ko. Expected yan, sagot niya. Ang mga transformation na nangyayari sa mga hayop na ito ay hindi biological lang. May supernatural elements na involved. Si Carlos ay nag-draw ng blood samples mula sa kalabaw. Nang tingnan namin ang blood sa microscope, nakita namin ang mga kakaibang cells na hindi namin makikita sa normal na animal blood. May mga dark particles na gumagalaw independently at ang red blood cells ay may unusual na shape. Ano yung mga dark particles na yan? Tanong ni Carlo. Umiling si Dr. Rodrigo. Hindi ko alam. Kaya nga kailangan natin ng help ng mga traditional healers dito. Habang nag-e-examine kami, nakiramdam ako na may nakatingin sa amin. Tumingin ako sa paligid at nakita ko si Berto na nakaupo sa isang maliit na stool sa sulok ng shed. Ang mga mata niya ay focus sa aming ginagawa. Pero may kakaibang intensity sa kanyang expression. Berto, tawag ko. Matagal ka nang nag-o-observe sa amin? Tumayo siya at lumapit. Gusto ko lang makita kung talagang sincere kayo sa pagtulong sa amin. Natural na sincere kami, sagot ko. Veterinarian kami. Trabaho namin ang tumulong sa mga hayop. Ngumiti siya ng bitter. Ang huling veterinarian na nagsabi niyan ay si Dr. Rodrigo mismo. Tapos tignan ninyo kung ano ang nangyari sa amin. May point siya. Hindi ko ma-blame ang mga tao dito kung suspicious sila sa amin. Berto, tanong ko, pwede mo bang ikwento sa amin kung ano exactly ang nangyari dito 5 taon na nakalipas? Umupo siya malapit sa amin at nagsimulang magkwento. Dumating si Dr. Rodrigo dito as part of a government program para sa Rural Veterinary Services. Ang mga hayop namin noon ay normal lang. May mga common diseases pero manageable. Pero si Dr. Rodrigo ay hindi ordinaryong veterinarian. May interest siya sa traditional healing practices, sa mga ancient rituals. Nakita ko si Dr. Rodrigo na nakikinig, pero hindi siya nag-comment. Nagsimula siyang makipag-experiment. Sinasabi niya na gusto niyang i-combine ang modern veterinary medicine sa traditional Filipino healing. Ang problema, hindi siya expert sa traditional practice. Ginawa niya ang mga rituals nang hindi niya fully naiintindihan ang consequences. Anong nangyari? Tanong ni Carlos. Nag-perform siya ng isang ritual na tinawag niyang soul binding. Ang purpose daw ay ma-strengthen ang connection between humans at animals para mas effective ang treatment. Pero ang ginawa niya ay nag-open ng portal sa spirit world na hindi niya na makontrol. Ang story niya ay sobrang unbelievable, pero considering ang mga nakikita namin, medyo logical na. Ang mga spirits na pumasok sa portal ay mga malevolent entity. Sila ang nag-cause ng curse sa aming barangay. Lahat ng tao dito ay naging aswang at ang mga hayop ay nagsimulang mag-mutate. Paano ka nakasurvive? Tanong ko. Tumingin siya kay Dr. Rodrigo bago sumagot. Hindi ako nag-survive. Ako ay namatay sa ritual na iyon. Pero ang spirit ko ay natrap sa lugar na ito. Ako ay nasa state between life at death. Ang revelation na ito ay nagpabago sa atmosphere ng buong shed. Si Berto ay hindi fully alive, pero hindi rin siya fully dead. Siya ay isang spirit na nabind sa mundo ng mga buhay. Kaya mo nakikita lahat ng nangyayari di? Tanong ko. Oo, ako ang witness sa lahat ng mga consequences ng ginawa ni Dr. Rodrigo. Kaya ako ang designated guardian ng barangay na ito. Tinitingnan ko si Dr. Rodrigo na obviously may guilt sa kanyang mukha. Ang impact ng kanyang past actions ay clear.
na nakikita niya sa mga tao na affected. Doc, sabi ko, ano ang plano natin para ma-reverse ang curse na ito? Kailangan nating makita ang exact location kung saan niya ginawa ang ritual, sagot ni Berto. At kailangan din natin ng isang powerful babaylan na makakatulong sa pag-close ng portal. May babaylan ba dito? Tanong ni Carlo. Meron, si Aling Marta, pero mahirap siyang kausapin dahil naapektuhan din siya ng curse. Ang powers niya ay naging unstable. Nag-continue kami ng examination sa iba pang hayop. May mga manok na ang mga pakpak ay naging katulad ng bat wings. May mga baboy na ang skin ay naging scaly. At may mga kabayo na ang mga mata ay naging cat. Habang nag-o-observe ako, napansin ko na ang mga animals ay may patterns sa kanilang transformation. Hindi ito random mutation. May specific na direction kung saan sila nag-e-evolve. Doc, nakikita mo ba ang pattern sa mga transformations ng hayop? Tumingin siya sa mga animals na in-examine namin. Ano ang nakikita mo? Lahat ng mga hayop ay naging hybrid ng original form nila at ng nocturnal predators. Ang kalabaw ay naging half buffalo, half big cat. Ang manok ay naging half chicken, half bat. Parang may specific na template na sinusundan ng mutations. Tumango si Dr. Rodrigo. Tama ka. Ang ritual na ginawa ko ay nag-invoke ng specific na type ng spirits, ang mga night hunters. Kaya ang lahat ng transformations ay oriented sa nocturnal predatory characteristics. Si Berto ay nakikinig sa aming conversation. Yan ang reason kung bakit ang mga tao dito ay naging aswang. Ang aswang ay nocturnal predator din. Biglang may narinig kaming tunog na nagmumula sa labas ng shed. Mga footsteps na marami at mabilis. Lumabas kami para tingnan kung ano ang nangyayari. Nakita namin ang mga residents na nagtatakbuhan patungo sa gitna ng barangay. May emergency na nangyayari. Ano yung nangyayari? Tanong ni Carlos kay Aling Rosa na tumatakbong dumaan. Si Aling Marta, sagot niya. Nagwawala siya sa bahay niya. Ang powers niya ay out of control. Tumakbo kami patungo sa house ni Aling Marta. Ang nakita namin doon ay sobrang alarming. Ang buong bahay ay surrounded ng dark aura na visible sa mata. May mga sparks of electricity na lumalabas sa mga bintana at ang mga halaman sa paligid ay nagiging black. Kailangan nating pumasok doon, sabi ni Dr. Rodrigo. Delikado yan, sagot ni Berto. Kapag may babaylan na out of control, ang powers nila ay destructive sa lahat ng malapit. Pero wala kaming choice. Kung hindi namin makakausap si Aling Marta, hindi namin ma-reverse ang curse. Pumasok kami sa bahay ni Aling Marta. Ang interior ay mas shocking pa sa nakita namin sa labas. Ang mga furniture ay floating sa hangin. Ang mga objects ay nagro-rotate ng mag-isa at may mga images na nag-a-appear at nawawala sa mga dingding. Sa gitna ng kwarto, nakita namin si Aling Marta na nakaupo sa sahig. Ang buong katawan niya ay nag-glow ng dark energy. Ang mga mata niya ay completely white at ang buhok niya ay gumagalaw na para bang may hangin na invisible. Aling Marta, tawag ni Dr. Rodrigo. Tumingin siya sa amin. Nang makita niya si Dr. Rodrigo, ang energy sa paligid ay mas naging intense. Ikaw! Sigaw niya sa boses na hindi natural. Ikaw ang nagdulot ng lahat ng ito. Ang objects sa paligid ay nagsimulang mag-vibrate ng malakas. Ang mga bintana ay nag-crack at ang sahig ay nagsimulang mag-shake. Aling Marta, sabi ko habang sumusubok na lumapit, kailangan namin ng tulong ninyo para ayusin ang ginawa ni Dr. Rodrigo. Ayusin? Tumawa siya ng masama. Hindi na maaayos ang ginawa niya. Ang portal na binuksan niya ay connected sa pinakamasamang part ng spirit world. Pero may paraan pa ba? Tanong ni Carlos. Tumahimik si Aling Marta. Ang dark energy sa paligid niya ay unti-unting kumalma. Ang mga floating objects ay dahan-dahang bumabalik sa normal na posisyon. May isang paraan, sabi niya sa wakas. Pero kailangan ng ultimate sacrifice mula sa taong nagdulot ng curse. Tumingin lahat kami kay Dr. Rodrigo. Ang meaning ng ultimate sacrifice ay clear sa lahat. Ano exactly ang kailangan? Tanong ni Dr. Rodrigo. Kailangan mong bumalik sa ritual site at gawin ang reverse ritual. Pero ang process na yon ay hindi mo ang life force mo ang gagamitin para maklose ang Ang silence na sumunod ay nakakaramdam. Ang buhay ni Dr. Rodrigo ay ang bayad para ma-save ang buong May iba bang paraan? Umiling si Aling Marta. Walang iba. Ang curse na ito ay hindi ordinary curse. Ito ay cosmic imbalance na nagdulot ng opening sa iba't ibang Ang tanging way para ma-restore ang balance ay ang life force ng taong nag-cause ng imbalance. Si Dr. Rodrigo ay tahimik sa loob ng mahabang oras. Ang weight ng decision ay obvious sa kanyang mukha. Kung gagawin ko yan, tanong niya, magiging okay na ang lahat? Ang mga tao at ang mga hayop? Oo, sagot ni Aling Marta. Pero hindi instant.
Kailangan ng time para ma-reverse lahat ng transformations. Mga ilang linggo bago bumalik sa normal. At ikaw, Berto? Tanong ni Dr. Rodrigo. Magiging okay ka ba? Tumingin si Berto sa kanya. Kung maklose ang portal, makakapag-rest na ako, makakaalis na ako sa mundo na ito at makakapunta sa afterlife. Ang complexity ng situation ay sobrang overwhelming. Ang decision ni Dr. Rodrigo ay hindi lang makakaapekto sa kanya, pero sa buong community ng Barangay Malawig. Kailan natin kailangan gawin? Tanong ni Dr. Rodrigo. Sa susunod na full moon, sagot ni Aling Marta. 3 araw mula ngayon. Doon lang tayo, may enough lunar energy para sa reverse ritual. Lumabas kami sa bahay ni Aling Marta at bumalik sa shed. Ang mga hayop ay mas restless kaysa kanina. Para bang nararamdaman nila ang emotional tension ng mga tao sa paligid. Maya, Carlos, sabi ni Dr. Rodrigo, may kailangan akong sabihin sa inyo. Umupo kami sa mga upuan sa shed at naghanda para sa kung anumang revelation na sasabihin. Ang totoo, hindi accident na naputol kayo sa expedition na ito. Alam ko na ang mangyayari. Alam ko na may possibility na hindi ako makakabalik. Kaya dinala ko kayo para kayo ang mag-continue ng veterinary work sa lugar na ito pagkatapos kong gawin ang kailangan kong gawin. Doc, sabi ni Carlos, hindi namin pwedeng hayaan na mag-sacrifice ka. May iba pa tayong paraan. Wala nang iba, sagot niya. Nakita ninyo na ang extent ng damage na ginawa ko. Responsibilidad ko na ayusin ito. Ang emotional weight ng conversation ay sobrang bigat. Ang taong naging mentor namin sa veterinary field ay magsisacrifice para sa mga taong nasaktan niya sa nakaraan. Pero may problema pa, sabi ni Berto na biglang sumali sa conversation. Hindi kayo lang ang mga tao na dumating dito. May iba pang mga visitors na paparating. Sino? Tanong ko. Mga government officials. May naka-receive daw silang reports tungkol sa mga mysterious animal diseases dito. Dadating sila kinabukasan para sa investigation. Ang additional complication na ito ay mas nagpahirap sa situation. Kung may government officials na makakakita sa mga transformed animals at sa mga aswang residents, ang buong secret ng Barangay Malawig ay mabubuko. Kailangan nating pigilan sila, sabi ni Dr. Rodrigo. Paano? Tanong ni Carlos. Hindi natin sila pwedeng pigilan, sagot ni Berto. Pero pwede nating i-divert ang attention nila para hindi nila makita ang mga sensitive na bagay. Ang planning para sa susunod na 3 araw ay nagiging mas complex. Hindi lang kami kailangan mag-prepare para sa reverse ritual, pero kailangan din namin i-handle ang government investigation nang hindi ma-expose ang mga secrets ng barangay. Ang mga residents ay nagsimulang mag-prepare din. Nakita ko silang nag-clean ng mga areas na may obvious na signs ng supernatural activity. Ang mga animals na may extreme mutations ay dinala sa mas hidden na locations. Sa gabi, habang nakahiga ako sa banig sa kubo ni Aling Rosa, naisip ko ang complexity ng situation na napasok namin. Ang simple veterinary expedition ay naging isang life and death mission na may cosmic implication. Ang mga ingay sa labas ay iba sa normal na rural night sound. May mga howling na hindi galing sa ordinaryong aso. May mga footsteps na mabibigat na hindi human. At may mga whispers na nagmumula sa mga direction na walang tao. Ang Barangay Malawig ay fully active sa gabi. Ang mga aswang residents ay nagkakaroon ng mas freedom sa kanilang transformed state at ang atmosphere ay naging mas supernatural. Ang tanong na bumabagabag sa akin ay, magiging successful ba namin ang mission na ito? At ano ang magiging consequences sa amin kung hindi? Kinabukasan ng umaga, mga 8:00, may narinig kaming tunog ng mga sasakyan na papalapit sa barangay. Mula sa bintana ng kubo ni Aling Rosa, nakita ko ang 2 white SUV na may government plates na tumitigil sa entrance ng village. Maya, Carlos, tawag ni Dr. Rodrigo mula sa labas. Dumating na sila. Lumabas kami at nakita ang grupo ng mga taong naglalakad patungo sa amin. May 5 silang lalaki na naka-uniform at isang babae na mukhang scientist dahil sa dala niyang equipment bag. Ang leader nila ay matandang lalaki na may authoritative bearing. Dr. Rodrigo, bati ng leader habang lumalakad papalapit. Ako si Director Santos mula sa Department of Agriculture. Nakatanggap kami ng reports tungkol sa mga unusual animal diseases dito sa Barangay Malawig. Director Santos, sagot ni Dr. Rodrigo habang nakikipag-handshake. Hindi ko inaasahan na dadating kayo dito ng personal. Ang mga reports na natanggap namin ay sobrang alarming. May mga mention ng genetic mutations, unusual behaviors, at mortality rates na hindi normal. Kailangan namin ng first-hand assessment. Nakita ko si Berto na nasa likod ng grupo ng residents na nakatingin sa mga government officials. Ang expression sa kanyang mukha ay may worry, obviously concerned sa mga maaaring makita ng mga visitor. Director,
sabi ni Dr. Medyo limited ang access namin sa mga affected. Marami sa mga farmers dito ay hesitant na ipakita lang livestock dahil sa cultural belief. Ang excuse na ito ay clever, ginagamit ni Dr. Rodrigo ang cultural sensitivity para malimit ang exposure ng mga government officials sa mga supernatural aspects ng situation. May intindihan namin yan, sagot ni Director Santos. Pero kailangan pa rin namin makita ang mga cases na pwede ninyong ipakita. Si Aling Rosa ay lumapit sa grupo at nag-introduce sa mga visitor. Ang paraan niya ng pagkilos ay normal, walang hint ng kanyang aswang nature. Ang mga iba ring residents ay ganun din, perfectly normal na behavior. Mga sir, sabi ni Aling Rosa, welcome sa aming barangay. Pero sana maintindihan ninyo na ang mga hayop namin ay medyo sensitive ngayon. Hindi lahat ay pwedeng ma-disturb. Dinala namin ang mga government officials sa shed kung saan namin inilagay ang mga less obvious na cases. Ang mga animals na pinakilala namin ay may mild symptoms, mga skin condition, slight behavioral changes, pero walang extreme mutations. Ang scientist na kasama nila, si Dr. Angela Cruz, ay nag-examine ng mga samples na kinuha. Sa microscope, ang mga blood samples na pinakilala namin ay galing sa mga normal na animal na nilagyan lang namin ng mga harmless na artificial elements para magmukhang may mild infection. Ang nakikita ko ay bacterial infection na treatable naman, sabi ni Dr. Cruz pagkatapos ng examen. Hindi ito unusual enough na mag-warrant ng major investigation. Nakahinga ng maluwag lahat kami. Ang diversion strategy ay working. Pero ang problema ay hindi pa tapos. Si Director Santos ay may initiative na mag-explore ng iba pang parts ng barangay. Gusto ko ring tingnan ang general condition ng village, sabi niya. May reports din kasi tungkol sa unusual behavior ng mga residents. Ang panic na naramdaman ko ay obvious. Kapag nag-explore sila ng mas marami, may chance na makita nila ang mga hidden animal o ma-observe nila ang subtle signs ng aswang nature ng mga residents. Director, sabi ni Dr. Rodrigo, suggestion ko mag-focus tayo sa veterinary aspect. Ang health ng mga tao ay hindi naman part ng mandate ninyo, di ba? Tama ka. Pero interconnected kasi ang animal health at human health, lalo na sa mga rural communities. Habang nag-uusap sila, napansin ko si Berto na may ginagawang hand signals sa mga residents. Ang mga signals na ito ay obviously coordinated commands para sa kung paano sila mag-behave habang nandito ang mga visitor. Maya-maya, may dumating na messenger na nagmamadali. Isang batang lalaki na halos hindi makahinga sa pagod. Kapitan Miguel, sigaw niya. May problema sa bundok. Ang mga hayop sa hidden area ay naging wild. Hindi na sila makontrol. Ang panic na sumunod ay hindi na mapigilan. Si Kapitan Miguel ay nag-excuse sa mga government officials at tumakbo patungo sa direksyon na sinabi ng bata. Si Berto at ang ilang residents ay sumunod din. Ano yung nangyayari? Tanong ni Director Santos. Siguro may wild animals na pumasok sa territory ng mga livestock, sagot ni Dr. Rodrigo. Normal lang yan sa mga mountain communities. Pero ang tunog na narinig namin mula sa direksyon ng bundok ay hindi normal. Mga roars na sobrang lakas, mga ground shaking na obvious kahit malayo, at mga flashes of light na makikita sa gitna ng mga puno. Parang hindi ordinary wild animals yan, sabi ni Dr. Cruz. Biglang may lumitaw na runner na nagmumula sa bundok. Si Aling Rosa natakbong pabalik sa village at ang mukha niya ay puno ng takot. Dr. Rodrigo, sigaw niya, kailangan ninyo doon ngayon. Ang ritual site ay nag-activate mag-isa. Hindi pa full moon, pero ang portal ay nagsisimulang mag-open. Ang revelation na ito ay in front ng mga government officials. Hindi na namin matago ang supernatural nature ng nangyayari. Ritual site? Tanong ni Director Santos. Ano yung sinasabi ni? Walang choice si Dr. Rodrigo kundi mag-explain. Director, ang totoo, may mga aspects ng situation dito na hindi covered ng normal veterinary procedures. May involvement ng traditional healing practices na may supernatural element. Supernatural? Ulit ni Dr. Cruz. Doc, scientist tayo. Hindi tayo pwedeng maniwala sa mga ganyang bagay. Pero, bago pa niya matapos ang sentence niya, biglang may lumabas sa bundok na grupo ng mga creatures. Ang mga ito ay mas malaki pa sa mga tikbalang na nakita namin dati. May mga katawan ng malaking aso, pero may mga mukha na half human, half wolf. Ang mga mata nila ay nagigaglow ng red, at ang mga bibig nila ay nagbubuwal ng black smoke. Diyos ko, bulong ni Director Santos. Ano yung mga yan? Ang mga creatures ay direktang tumakbo patungo sa village. Ang mga residents ay nagsimulang mag-panic at mag-transform sa kanilang aswang forms para makapag-defend. Ang peaceful facade na ginawa namin para sa mga government officials ay completely shattered. Si Dr. Cruz ay nag-video sa kanyang phone.
Hindi ito pwedeng totoo. May special effects ba ito? May movie shooting ba dito? Dr. Cruz, sabi ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Hindi ito movie. Totoo lahat ng nakikita ninyo. Ang battle na sumunod ay sobrang chaotic. Ang mga aswang residents ay nakikipag-fight sa mga creatures na lumabas mula sa bundok. Ang mga government officials ay nakatayo sa gitna ng supernatural war zone na hindi nila makomprehend. Si Berto ay may ginagawa sa gitna ng battle. May mga incantations siyang binibigkas at ang mga kamay niya ay nag-glow ng white light. Ang light na ito ay tumutulong sa mga aswang residents na maging mas strong sa fight. Maya, Carlos, sigaw ni Dr. Rodrigo. Kailangan nating pumunta sa ritual site ngayon. Hindi na natin pwedeng hintayin ang full moon. Pero ang mga government officials? Tanong ni Carlos. Dalhin natin sila. Wala na tayong choice. Nakita na nila lahat. Tumakbo kami patungo sa bundok kasama ang mga government officials na obviously traumatized sa mga nakikita nila. Si Director Santos ay natataranta. Si Dr. Cruz ay patuloy na nagvi-video at ang mga kasama nilang security ay nagre-ready ng mga weapon kahit obvious na walang effect ang bullets sa mga supernatural creatures. Ang trail patungo sa ritual site ay mas delikado ngayon dahil may mga creatures na nagroroam sa paligid. Ang mga puno ay naging dark, ang atmosphere ay naging heavy at ang hangin ay may amoy ng sulfur. Doc, tanong ni Dr. Cruz habang tumatak. Ano exactly ang nangyayari di? May portal sa spirit world na nag-open, sagot ni Dr. Rodrigo. Ang mga creatures na nakikita ninyo ay galing sa ibang dimension. Paano ninyo alam ang mga ganitong bagay? Dahil ako ang nag-open ng portal na yan 5 taon na nakalipas. Ang admission na ito ay nag-shock sa mga government officials. Ang realization na ang veterinarian na kasama nila ay responsible sa lahat ng supernatural chaos ay hindi nila ma-process agad. Narating namin ang ritual site sa gitna ng bundok. Ang nakita namin doon ay mas shocking pa sa expectations namin. May malaking bilog na nakaukit sa lupa, puno ng ancient symbols na nag-glow ng purple. Sa gitna ng bilog ay may portal na parang floating black hole na may kumikilabong purple edges. Mula sa portal ay lumabas ang mas marami pang creatures. Hindi lang mga beast type, pero may mga humanoid figures din na may dark aura. Ang mga figures na ito ay mas intelligent at nakita ko na may strategy sila sa pag-spread sa buong bundok. Aling Marta, tawag ni Dr. Rodrigo. Nakita ko siyang nasa kabilang side ng ritual site. Nakaupo sa meditation position. Ang buong katawan niya ay surrounded ng white light na nag-counter sa dark energy ng portal. Obvious na ginagamit niya ang lahat ng power niya para ma-contain ang expansion ng portal. Dr. Rodrigo, sabi niya nang hindi binubuksan ang huli na. Ang portal ay mas malakas na ngayon. Hindi mo na kaya mag-perform ng reverse ritual mag-isa. Ano ang kailangan? Kailangan ng multiple life forces. Hindi lang ikaw. Kailangan din ng ibang volunteer na willing mag-sacrifice. Ang atmosphere ay naging mas tense. Ang concept ng multiple sacrifice ay hindi expected ng kahit sino sa amin. Ako volunteer, sabi ni Berto na biglang lumitaw sa tabi na. Technically patay na ako, pero may life force pa ako na pwedeng gamit. Hindi sapat, sagot ni Aling Marta. Kailangan ng 3 complete life forces para mabalance ang energy na kailangan para sa ritual. Tumingala kami sa portal na patuloy na lumalak. Ang mga creatures na lumabas ay nagiging mas marami at mas powerful. Sa loob ng ilang oras, ang buong Mindanao ay maaaring ma-overrun ng mga supernatural. Maya, Carlos, sabi ni Dr. Rodrigo, hindi ko kayo pwedeng pilitin pero hindi mo kailangan mag-explain, Doc, sagot ni Carlos. Kung kailangan namin mag-sacrifice para ma-save ang mga tao dito, gagawin namin. Tumango ako bilang agreement. Ang fear na naramdaman ko ay sobrang laki, pero ang responsibility na naramdaman ko ay mas malaki pa. Wag, sabi ni Director Santos na nakikinig sa conversation. Hindi ninyo kailangan mag-sacrifice. May iba bang paraan? Umiling si Aling Marta. Walang iba. Ang portal na ito ay gate to the realm of primordial chaos. Kapag fully na open, hindi lang ang Pilipinas ang maaapektuhan. Ang buong mundo ay maging vulnerable sa invasion ng mga dark entity. Ang global implications ng situation ay nag-add ng mas maraming pressure. Hindi lang kami nagde-decide para sa sarili namin, pero para sa buong humanity. Paano exactly ang ritual? Tanong ko. Ang 3 volunteers ay kailangan mag-stand sa specific points around the portal. Pagkatapos, kakantahin namin ang reverse incantation habang slowly dinadrain ang life force ninyo para ma-close ang portal. Ang process na sinabi niya ay sobrang frightening, pero wala kaming choice. Maya, sabi ni Dr. Cruz, as a scientist, hindi ko fully ma-understand ang nangyayari, pero as a human being,
Salamat sa sacrifice na ginagawa ninyo. Nagtinginan kami ni Carlos at Dr. Rodrigo. Ang desisyon na kailangan naming gawin ay final na. Walang turning back. Handa na ba kayo? Tanong ni Aling Marta. Tumango kaming tatlo. Ang ritual na magsisave sa mundo ay magsisimula na, pero ang cost ay ang aming mga buhay. Ang portal sa likod namin ay naging mas malakas at ang mga creatures na lumalabas ay nagiging mas aggressive. Ang time ay running out at ang ritual ay kailangan naming simulan na. Nagtungo kami sa mga designated positions around the portal. Ako ay tumayo sa North Point, si Carlos sa South, at si Dr. Rodrigo sa West. Ang East Point ay para kay Berto, na kahit spirit lang ay may substantial life force pa rin na pwedeng gamitin. Ang portal sa gitna namin ay umiikot ng mabilis, at ang dark energy na lumalabas ay nagiging mas intense. Ang mga creatures na patuloy na lumalabas ay mas marami na ngayon. May mga giant spiders na may human heads, mga flying serpent na may metallic scales, at mga humanoid figures na completely covered ng shadows. Mga kaibigan, sabi ni Aling Marta habang naglalakad sa paligid ng ritual circle, ang gagawin natin ay ancient ritual na ginagamit ng mga babaylan noong pre-colonial times. Ang ritual na ito ay para sa pag-close ng mga portals na na-open accidentally. Si Director Santos at ang kanyang team ay nasa safe distance, nag-o-observe sa ritual. Nakita ko sa mga mukha nila ang mixture of disbelief, fear, at fascination sa mga nangyayari. Aling Marta, tanong ko, masakit ba ang process? Hindi, sagot niya. Ang life force extraction ay gradual. Magiging drowsy lang kayo hanggang sa mawalan ng consciousness, pero hindi na kayo magigising. Ang honesty niya ay appreciated, pero sobrang frightening pa. Ang concept na ito, ang last moments ng buhay ko, ay overwhelming. Nagsimula si Aling Marta sa incantation. Ang mga salita ay nasa ancient Filipino language na hindi ko maintindihan, pero ang sound nila ay may hypnotic effect. Ang hangin sa paligid ay nagsimulang mag-swirl at ang mga leaves sa mga puno ay nagdance kahit walang wind. Biglang may naramdaman akong sensation sa buong katawan, para bang may invisible na hands na sumusubok na mag-extract ng something mula sa core ng being ko. Ang sensation ay hindi painful pero sobrang strange. Maya, tawag ni Carlos. Naramdaman mo ba yan? Oo, sagot ko. Para bang may humihigit sa energy natin. Nakita ko si Dr. Rodrigo na nakafocus sa kanyang position. Ang mukha niya ay peaceful, pero may tears na tumutulo sa kanyang mga mata. Siguro na-realize niya na ito na talaga ang final atonement niya para sa mga ginawa niya. Ang portal ay nagsimulang mag-react sa ritual. Ang rotation niya ay nagiging slower. At ang dark energy na lumalabas ay unti-unting bumababa ang intensity. Ang mga creatures na nasa paligid ay nagsimulang magpanic. Obvious na nararamdaman nila na ang source ng power nila ay nagiging weak. Patuloy lang, sabi ni Aling Marta. Ang portal ay nagsisimulang mag-respond. Kailangan lang natin mag-maintain ng energy extraction. Pero biglang may unexpected na nangyari. Mula sa portal ay lumabas ang isang figure na mas malaki sa lahat ng creatures na nakita namin. Ang figure na ito ay halos 3 metro ang taas. May katawan na humanoid pero completely made of dark energy. Ang mga mata niya ay may red glow na sobrang bright at ang presence niya ay nagbabago sa atmosphere ng buong lugar. Portal Guardian, bulong ni Aling Marta na may obvious na fear sa boses. Hindi ko inasahan na may guardian ang portal na ito. Ano ibig sabihin nun? Tanong ni Carlos. Ang Portal Guardian ay isang entity na assigned para protektahan ang mga portal. Kapag may attempt na i-close ang portal, lalaban siya. At ang power niya ay sobrang strong na pwede niyang ma-override ang ritual natin. Ang Guardian ay tumingin sa aming tatlo na nasa ritual positions. Ang stare niya ay may intensity na nakakapag-cause ng physical pain. Naramdaman ko ang pressure sa utak ko na para bang sumusubok siyang mag-penetrate sa consciousness ko. Mortals, sabi ng Guardian sa boses na para bang galing sa pinakamalalim na depths ng underworld. You dare interrupt the opening of the great portal? We're closing the portal to protect our world, sagot ni Dr. Rodrigo na may firmness sa boses. Tumawa ang Guardian ng masama. Your world is already doomed. The portal is the beginning of the new age where the dark realm will rule over the physical realm. Ang implications ng sinabi niya ay terrifying. Hindi lang ito random portal na accidentally na-open. Ito ay part ng mas malaking plan para sa domination ng dark force sa human world. Aling Marta, sabi ko, kaya pa ba natin? Kailangan natin ng mas maraming power, sagot niya. Ang Guardian ay too strong para sa current ritual setup natin.
Biglang may nag-volunteer na boses mula sa group ng government officials. Ako rin, sabi ni Dr. Cruz. Hindi ko fully maintindihan ang nangyayari, pero nakikita ko na kailangan ninyo ng help. Dr. Cruz, hindi, sagot ni Director Santos. Hindi mo responsibility, Director, scientist ako. Ang responsibility ko ay ang truth at ang protection ng humanity. Kung ito ang paraan para ma-achieve yun, gagawin ko. Lumapit si Dr. Cruz sa ritual circle. Pero bago pa siya makapag-position, biglang may lumitaw sa gitna ng battlefield. Ang mga aswang residents ng Barangay Malawig ay dumating na, led by Kapitan Miguel. Hindi ninyo kailangang mag-sacrifice lahat, sigaw ni Kapitan Miguel. Kami ang mga tunay na responsible sa situation na ito. Kami ang dapat mag-contribute sa ritual. Ang mga aswang residents ay nagsimulang mag-form ng circle around sa ritual site. Nakita ko na ang bawat isa sa kanila ay may glowing energy na surrounding sa kanilang bodies. Ang energy na ito ay different sa dark energy ng portal. Ito ay may earthly, natural na quality. Mga kaibigan, sabi ni Aling Marta, ang collective energy ng buong community ay pwedeng gamitin para ma-amplify ang ritual. Hindi na kailangan ng maraming individual sacrifices. Ang relief na naramdaman ko ay sobrang laki. Ang possibility na hindi kami lahat kailangan mamatay ay naging mas realistic. Pero ang Portal Guardian ay hindi magiging passive sa development na ito. Nagsimula siyang mag-attack sa mga aswang residents. Ang mga dark energy blasts na lumalabas sa kanyang mga kamay ay tumama sa ilang residents. At ang mga natamaan ay nagiging unconscious agad. Depensahan ninyo ang ritual circle, sigaw ni Kapitan Miguel. Ang battle na sumunod ay epic. Ang mga aswang residents ay nag-transform sa kanilang full aswang forms at nakikipag-fight sa Portal Guardian. Pero ang power difference ay obvious. Ang Guardian ay mas strong at ang mga aswang ay nadadamage ng malala. Kailangan natin i-accelerate ang ritual, sabi ni Aling Marta. Hindi na natin pwedeng hintayin na ma-defeat ang Guardian. Nagsimula siyang mag-chant ng mas malakas at mas mabilis. Ang energy extraction mula sa amin ay naging mas intense. Naramdaman ko na ang consciousness ko ay unti-unting nagiging blurry. Ang portal ay mas nagiging responsive sa ritual. Ang opening niya ay nagsimulang mag-shrink at ang dark energy ay nagiging less active. Ang mga creatures na galing sa portal ay nagsimulang masakbak sa loob, pero ang Portal Guardian ay desperate na. Knowing na ang portal ay closing, nagsimula siyang mag-unleash ng mas powerful attacks. Ang mga energy blasts niya ay mas destructive at ang mga trees sa paligid ay nagiging ash pagka-hit. Maya, tawag ni Dr. Rodrigo. Feeling ko, hindi ko na kaya. Tiningin ko siya at nakita kong sobrang pale na niya. Ang energy extraction ay mas nakakaapekto sa kanya dahil siya ang original source ng curse. Doc, kapit lang, sabi ko. Konti na lang, pero hindi ko rin sure kung kakayanin ko pa. Ang vision ko ay nagiging blurry at ang mga legs ko ay nagiging weak. Biglang may unexpected na hero na lumitaw. Si Berto ay lumabas mula sa kanyang posisyon at direktang lumapit sa Portal Guardian. Guardian, sigaw niya. Ako ang tunay na anchor ninyo sa physical realm. Kapag nawala ako, wala na kayong connection. Ang revelation na ito ay shocking. Si Berto ay hindi lang random victim ng curse. Siya ay intentionally na ginawa ni Dr. Rodrigo na anchor para sa portal. Berto, hindi! Sigaw ni Dr. Rodrigo. Kapag ginawa mo yan, magiging permanent ang death mo. Hindi ka na makakapag-move on sa afterlife. Okay lang, sagot ni Berto. Ito ang paraan para ma-save ninyo lahat. Lumapit siya sa Portal Guardian at hawak ang sarili niyang spiritual essence. Biglang may bright white light na lumabas mula sa kanyang katawan at ang light na ito ay tumatagos sa Portal Guardian. Ang Guardian ay nagsimulang mag-deteriorate. Ang dark energy na bumubuo sa kanya ay unti-unting nagiging unstable. Ang connection niya sa portal ay na-severed dahil sa sacrifice ni Berto. Now, sigaw ni Aling Marta. Final phase ng ritual. Ang lahat ng natitira naming energy ay ni-channel namin sa portal. Ang combination ng aming individual life forces, ang collective energy ng mga aswang residents, at ang ultimate sacrifice ni Berto ay naging sapat para ma-close ang portal completely. Ang portal ay nagsimulang mag-collapse. Ang dark opening ay nagiging smaller at smaller hanggang sa tuluyang mawala. Ang mga remaining creatures ay na-suck back sa dark realm at ang Portal Guardian ay completely vanished. Ang silence na sumunod ay sobrang peaceful. Ang dark atmosphere ay naging normal. Ang sulfur smell ay nawala at ang natural forest sounds ay bumalik. Pero ang cost ay sobrang laki. Si Berto ay completely disappeared
Ang spiritual essence niya ay na-consume sa ritual. Si Dr. Rodrigo ay unconscious at barely breathing. Ako at si Carlos ay sobrang weak pero alive pa. Tapos na, sabi ni Aling Marta na obviously exhausted din. Ang portal ay closed na permanently. Tumugon ang mga government officials na witness sa buong event. Si Director Santos ay lumapit sa amin na may mixture of amazement at concern sa mukha. Maya, Carlos, sabi niya, salamat sa ginawa ninyo. Hindi namin completely maiintindihan ang nangyari. Pero obvious na naging heroes kayo ngayong araw. Si Dr. Cruz ay busy sa pag-document ng lahat ng nakita niya. Ang scientific mind niya ay struggling sa pag-process ng mga supernatural events na na-witness niya. Ang mga reports na ifa-file ko ay magiging sobrang unusual, sabi niya. Hindi ko alam kung paano i-explain sa mga scientific community. Wag na, sagot ni Director Santo. Ang mga nangyari dito ay kailangan maging classified. Hindi ready ang mundo sa mga ganitong information. Ang mga aswang residents ay nagsimulang mag-celebrate. Ang curse na nag-bind sa kanila ay finally broken. Nakita ko na ang physical appearances nila ay unti-unting bumabalik sa normal human form. Magiging normal na ba kayo? Tanong ko kay Kapitan Miguel. Hindi instant, sagot niya. Pero sa loob ng ilang linggo, babalik na kami sa fully human state. At ang mga hayop din ay magiging okay na. Ang relief na naramdaman ko ay indescribable. Ang mission na nagsimula as simple veterinary expedition ay naging cosmic battle na nag-save sa world. At finally, ay successful kami. Pero may malungkot na aspect din. Si Dr. Rodrigo ay hindi nag-recover completely. Ang energy na na-extract sa kanya ay sobrang laki na permanent damage ang nangyari sa kanyang system. Siya ay nakoma at according kay Aling Marta, hindi na siya magigising. Pero peaceful ang state niya, sabi ni Aling Marta. Ang soul niya ay finally free from guilt. Ang sacrifice niya ay complete redemption para sa lahat ng ginawa niya. Ang emotions na naramdaman ko para kay Dr. Rodrigo ay complex. May anger pa rin ako sa kanya dahil sa mga nangyari, pero may respect din sa ultimate sacrifice niya. Ang mga government officials ay nag-prepare na para sa pag-alik. Ang official report nila ay magiging sanitized version ng totoo. Magme-mention sila ng successful treatment ng animal diseases, pero walang supernatural. Maya, Carlos, sabi ni Director Santos bago umalis, ang government ay mag-o-offer sa inyo ng special position sa Department of Agriculture. Ang expertise ninyo sa mga unusual veterinary cases ay valuable sa amin, pero hindi pa kami ready mag-decide sa future namin. Ang mga nangyari sa Barangay Malawig ay magbabago sa perspective namin sa lahat ng bagay. Habang naglalakad pabalik sa village, nakita ko ang mga hayop na dati ay may mutations. Ang mga kalabaw ay bumabalik na sa normal brown color. Ang mga manok ay nawala na ang scales at ang mga kabayo ay normal na ang mga mata. Ang healing process ay nagsisimula na at ang Barangay Malawig ay slowly na bumabalik sa normal na rural community na dapat sana maging. 3 linggo na matapos ang ritual, bumalik kami sa Barangay Malawig para sa final assessment. Ang transformation ng lugar ay incredible. Ang dating mysterious at frightening na atmosphere ay naging peaceful rural community na puno ng grateful resident. Ang mga hayop ay completely restored na sa normal condition. Walang traces na ng mga mutations na nakita namin dati. Ang mga kalabaw ay healthy at productive. Ang mga manok ay normal, ang mga pakpak at tulaok. At ang mga kabayo ay walang ng weird na eye colors. Maya, Carlos, bati ni Aling Rosa, na completely human na ngayon. Walang ng traces ng aswang characteristics sa kanya. Salamat sa pagbabalik ninyo. Nakita ko si Kapitan Miguel na busy sa pag-coordinate ng mga agricultural activity. Ang dating authoritative at mysterious na aura niya ay naging normal na community leader na focused sa development ng barangay. Kamusta na ang lahat? Tanong ko. Sobrang ganda ng progress, sagot niya. Ang mga tao ay nagiging productive ulit. Ang mga farm activities ay bumabalik na sa normal. At ang most important, wala nang takot sa mga residents. Pumunta kami sa clinic na ginawa namin sa shed. Doon nakita namin si Dr. Rodrigo na nakahiga pa rin sa hospital bed. Ang condition niya ay stable pero hindi pa rin siya nagigising. Ang mga monitor ay nagpapakita ng normal vital signs pero ang consciousness niya ay hindi pa bumabalik. Aling Marta, tanong ko, may possibility ba na magising pa siya? Umiling siya. Ang life force niya ay na-permanently diminish sa ritual. Ang katawan niya ay buhay pero ang spirit niya ay nasa state of eternal rest. Ito ang bayad niya sa mga ginawa niya. Umupo ako sa tabi ng bed ni Dr. Rodrigo. Kahit complicated ang relationship namin sa kanya, mentor pa rin namin siya. Ang mga lessons na natutunan namin sa kanya ay hindi matatanggal. Doc,
Bulong ko, salamat sa sacrifice mo. Sana mahanap mo ang peace na hinahanap mo. Si Carlos ay nag-examine sa mga records ng treated animal. Ang recovery rate ay 100%. Lahat ng animals na affected ng curse ay completely healed na. Maya, sabi niya, ang veterinary work na ginawa natin dito ay magiging legendary. Kahit hindi natin pwedeng i-share sa scientific community ang totoo, ang experience na ito ay magbabago sa approach natin sa veterinary practice. Totoo siya. Ang combination ng modern veterinary medicine at traditional healing practices na na-witness namin ay magbibigay ng new perspective sa future work namin. Habang naglalakad kami sa village, nakasalubong namin ang mga bata na naglalaro. Ang mga dating pointed teeth nila ay normal na. Ang mga reflective eyes ay naging normal brown or black na. At ang predatory instincts ay completely wala na. Ate Maya, tawag ng isa sa mga bata. Salamat sa pagligtas sa amin. Ang innocence ng mga bata ay heartwarming. Sila ay hindi fully aware sa magnitude ng nangyari. Pero alam nila na we played a part sa pag-restore ng normal life nila. Nakita ko sa malayo ang memorial na ginawa nila para kay Berto. Isang simple stone marker na may nakaukit na sa taong nag-sacrifice para sa aming kalayaan. Walang picture o details, pero ang meaning ay clear sa lahat ng nakakaalam sa totoo. Berto, bulong ko habang tumayo sa harap ng memorial. Salamat sa ultimate sacrifice mo. Hindi ka makakalimutan. Ang wind na sumusunod ay para bang response niya, gentle pero meaningful. Lumipas ang mga araw at naging ready na kami para bumalik sa Davao. Ang mga residents ay nag-prepare ng farewell celebration para sa amin. Simple lang pero full of genuine appreciation. Maya, Carlos, sabi ni Kapitan Miguel sa farewell speech, kayo ay hindi lang veterinarians na nag-treat sa aming mga hayop. Kayo ay mga heroes na nag-save sa aming community at sa buong mundo. Ang applause na sumunod ay heartfelt. Ang mga taong dating aswang ay ngayon normal human beings na may second chance sa life. Salamat din sa inyong trust, sagot ko. Ang experience na ito ay magbabago sa buhay namin forever. Bago kami umalis, nag-final check kami sa lahat ng animals. Lahat ay perfect health na. Walang signs na ng unusual symptoms or behavior. Ang veterinary mission namin ay officially successful. Si Dr. Cruz ay nag-iwan ng medical equipment para sa future emergencies. Ang official report niya ay nakafocus sa successful treatment ng bacterial infections gamit ang combination of modern medicine at local herbal remedy. Ang report na to ay magiging case study sa rural veterinary program. Pero ang totoo, alam ko na ang nangyari dito ay beyond sa normal veterinary scope. Habang naglalakad pabalik sa mga government vehicle, nakita ko ang buong landscape ng Barangay Malawig. Ang dating dark at mysterious na lugar ay naging vibrant rural community. Ang mga puno ay green, ang mga flowers ay blooming, at ang atmosphere ay puno ng life at hope. Carlos, sabi ko, ano ang plans mo after nito? Mag-continue sa veterinary work, sagot niya. Pero gusto ko mag-specialize sa combination ng modern practice at traditional healing. Ang nakita natin dito ay proof na may value ang integration ng dalawang approaches. Agree ako sa kanya. Ang future ng veterinary medicine ay hindi lang sa modern technology, pero sa understanding din ng cultural at spiritual aspects ng healing. Sumakay kami sa van para sa travel pabalik sa Davao. Ang daan na dating puno ng dangers ay naging normal rural road na lang. Walang nang tikbalang, walang supernatural creatures, walang mysterious na atmosphere. Maya, tanong ni Director Santos, ano ang plano ninyo sa government offer namin? Tatanggapin namin, sagot ko. Pero gusto namin ng assignment sa mga rural areas. May mas maraming communities na katulad ng Barangay Malawig na kailangan ng help. Pero sana walang ng supernatural elements, dagdag ni Carlos na nagtawa. Hindi, sagot ni Director Santos. Pero ang experience ninyo dito ay mag-qualify sa inyo sa mga most challenging veterinary cases na maaaring ma-encounter ninyo. Ang travel pabalik ay peaceful. Walang nang mga mysterious na fog, walang strange sounds, walang feeling na may nakatingin sa amin mula sa mga shadows. Ang whole atmosphere ay back to normal na. Habang nasa biyahe, na-reflect ko ang buong experience. Ang nagsimula as simple veterinary expedition ay naging life-changing adventure na nag-test sa courage, determination, at willingness namin na mag-sacrifice para sa others. Ang lesson na natutunan ko ay hindi lang tungkol sa veterinary medicine. Natutunan ko din ang importance ng teamwork, ang power ng sacrifice para sa greater good, at ang reality na may mga aspects ng mundo na beyond sa understanding ng modern science. Nakabalik kami sa Davao ng gabi. Ang city lights ay familiar at comforting after ng mga weeks na nasa supernatural environment. Pero ang perspective ko sa urban life ay nagbago na.
may deeper appreciation ako sa simple at normal na things. Maya, sabi ni Carlos habang nag-unpack kami ng equipment. Feeling mo ba na ready na tayo sa susunod na assignment? Ready na, sagot ko. Pero sana ang next mission namin ay normal veterinary. Pero sa loob-loob ko, alam ko na ang experience sa Barangay Malawig ay naging foundation para sa future adventures namin. Ang combination ng scientific knowledge at openness sa supernatural possibilities ay magiging valuable sa mga challenging cases na maaaring dumating. Ang report na sinulat namin ay carefully crafted. May scientific accuracy para sa official records, pero may hidden layers din na magbibigay ng hints sa mga readers na may deeper understanding sa mga ganitong phenomena. Ang most important achievement namin ay hindi lang ang successful treatment ng animal o ang pag-close ng supernatural portal. Ang pinakamalaking accomplishment ay ang pag-restore ng normal life sa mga taong affected ng curse. Ang pagbibigay sa kanila ng second chance na mabuhay as normal human beings. Ang Barangay Malawig ay patunay na kahit gaano ka-complex o dangerous ang situation, may solution palagi basta may courage, determination at willingness na mag-work together ang mga involved na party. At ang most important lesson, sa world ng science at supernatural, ang balance ay kailangan. Hindi pwedeng pure science lang, hindi rin pwedeng pure supernatural beliefs. Ang combination ng dalawa ay nagbibigay ng comprehensive understanding at effective solution. Ang veterinary career namin ay naging mas meaningful after ng experience sa Barangay Malawig. Hindi lang kami nagtitreat ng animals, naging protectors din kami ng communities na may unusual problems na beyond sa normal veterinary scope. Kung may natutunan ako sa adventure na ito ay ang mundo ay puno ng mysteries na kailangan natin i-approach ng may bukas na isip, matatag na puso, at handang mag-sacrifice para sa welfare ng iba. Salamat sa lahat ng viewers na sumubaybay sa aming kwento. I-like ninyo ang video, mag-subscribe sa channel, at mag-comment ng inyong thoughts.